Anak, ano ba nangyari sa'yo? Akin na nga, kasi naman eh. Charlie, anak, don't do that again, ha? Bakit naman lumusok ka na mag-isa? Paano kung nalunod ka? Diyos ko, ano ba naman yan ka na? Don't do that again, ha? Tigas-tigas ng ulo ko eh. Hi, Ma. Good morning. Amanda, tumawag si Alicia sa akin. Sinumbong niya sa akin kung anong sinabi mo about Rosa Camila. Old subject. Next, please. Amanda, what are you doing? Pati ba si Alicia ngayon kalaban mo na? Dahil kalaban na rin sila ngayon. And you still want me to support my monster husband? Dahil siya ang mananalo, Ma. Kahit binugbog niya ako, pati na rin si Real? Mahihinto din yan. And who's going to stop him? You? The press. Honey, later no more swimming na, ha? Alex, one more swimming. No more, no, kasi you'll get sick. Nako, hindi pwede matigas ang ulo, ha? Ayaw ni Mami na matigas ang ulo, okay? Alright. Sige, Charlie, after lunch, swimming tayo ulit. Yay! Thank you, Daddy. Dito naman, sinuspoil mo yung anak natin, eh. Anak natin. Hindi anak mo, anak ko, ha? Anak natin. Mommy, Daddy, picture. Okay lang ba kung magpakuha muna kami? Wala pa kasi yung magkasama. Total, nakita ko naman doon sa office, marami na ng pictures ni Rafael sa Charlie. Big smiles, ha? Okay, ready? Let's go. 1, 2, 3, smile. Totoo bang lahat ng sinabi mo sa akin, Doris? Opo, Tita Romina, nakausap ko po mismo yung blackmailer ni Phoebe. At wala siyang alam? Eh, yun po ang sabi niya, pero madali naman niyang malaman yun sa mga kasama niya. Si Guada, walang kinalaman dito? Hindi ko po alam, pero dati nakakatanggap po siya ng mga tawad. Huwag kang magpapahalata kina Guada at Phoebe. Hintayin mo si Carlito at siya ang bahalang tumuklas sa sikreto ng kanyang asawa. Pero tita, hindi niyo ba kakausapin si Phoebe? Hindi na muna sa ngayon. Saka na, pag alam ko na ang kanyang sikreto. Siya nga pala, sigurado ka ba na si Carlito ay sa San Dionisio nagpunta? Tumawag ako sa security doon. There is absolutely no sign of Carlito. Pero Tita Romina, I am quite sure. Tatawagan ko na lang po yung airline kung talaga nakasakay po siya sa flight niya. Sandali lang po. Alam mo, mas masarap ka talaga magluto kaysa kay Phoebe. Mas masarap magluto sa akin si Rafael. Kahit prito lang, ha? Mommy, when I will have a baby brother. Charlie, di ba we've talked about this already? Sorry. Tsaka isa pa, binugbog ako ng tatay Rafael mo. Nga. Si Tatay Rafael, malaki katawan. Si Daddy Carlito, payatot pa naman. Hindi, iba lang yung built nun. So, hintayin mo lang ako mag-gym. Baka ma-inlove ka sa akin ulit. Hindi, asa ka pa. Tama na, me and Mommy are friends naman. So, okay lang ng ganito lang tayo lahat, di ba? We're all happy. Teka lang, may kukunin ako sa kitchen. Ow! Oh, bakit? Boy! Bakit? Hindi, okay lang ako. Ba, may mga reaction to ah. Kawa? Hi, Ernestina. Guess what? I found this drawer ni Rosa Camila, and these are unanswered requests for the appearance of the senator. Alam mo, marami pang unfilled slots. And I thought you should make a decision kung sinong pauunlakan. Mabuti naman at tumitino ka na pala, attorney. Ernestina naman, you know naman that your wish is my command. Di ba? Okay, just leave it there. Bukas ko na lang babasahin. It's quite urgent. Gusto malaman na senator ang kanyang schedule for this afternoon. And there's so many things that we really have to fill up in terms of the slots. Eh, marami pa nga akong
gagawin eh. Kakausapin ko pa si Paloma ni hindi ko alam kung nandyan si Paloma. I think that can wait. This is quite urgent. Remember, it's for the presidency of your dad. Okay, fine. Sige. Oh, look at this. Yeah. Okay. Leandro? Yes? Leandro, please don't take this against me. You know I wouldn't do this intentionally. Ano ang pinagsasabi mo? Sir, kasi po yung iba pong gamot na nainom ninyo, expired na. Magmula po nung si Ma'am Iluminada ang nagbibigay sa inyo ng gamot, hindi niya napansin ang expiration date ng mga gamot. Expired yung gamot na pinainom mo sa akin? Ay, hindi, kaya nga sinoli ko na yung mga gamot mo kay Elaine. Tinawag ko na sa email. Tatakbo na kayo ngayon ni Panfilo sa hospital para ipacheck kung may masamang effect yung mga expired na gamot na pinainom ko sa'yo. I'm sorry. I'm sorry, Leandro. Sorry. Are you trying to kill me? Jesus Christ, Elaine. Expired yung pinainom sa akin na gamot ni Iluminada? Calm down, Senator. Sir, binura ko po ng liquid eraser yung mga expiration date ng gamot ninyo para po ang mabasa ni Ma'am Iluminada yung production date at ibalik niya sa akin yung mga gamot ninyo. Good thinking, Elaine. Yes, sir. So, hindi ko na kailangan pumunta pa sa ospital dahil hindi naman pala expired yung gamot na pinainom sa akin. Senator, naghihintay na po si Alicia. Worried lang po siya dahil wala pa pong tawag kay Rosa Camila. Ayos na po yung ruta natin, Senator. Hayaan mo natin makasakay sa walis yung bruha. Saka tayo pupunta kay Alicia. Bukas daw, ayos na yung tulay. Pwede na tayong umuwi. Kaso nga lang, wala pa rin signal yung phone. Siguradong nag-aalala na si Mami. Huwag nga muna yun ang isipin mo. Tingnan mo yung anak natin. Ang laki na, oh. Alam mo kung wala lang yung mga politika na yan, siguro hindi tayo magkakagulo. Ganito ba talaga ito kaaga magising kahit sa bahay niyo? Palagi. Sila, sir, bakit? Sa bagay. Parang ganun din. Sino nagturo sa kanya ng good morning song na kinakanta niya pag umaga? Tita Alicia? No, si Tatay Rafael! Wala pa rin signal, no? Anong sabi nila? Magagawa na ba yung bridge? Baka mamayang gabi pa magawa yun eh. Marami na po natuturo si Rafael dito sa anak natin, no? Sana kapag-aral din ako ng surfing para hindi siya na-disappoint. Mauna ka bang umalis sa amin bukas? Total, hanggang bukas pa naman kayo. Baka pwedeng sumabay na rin ako, bukas na rin ako umalis. Sige. Salamat eh. Kumusta na pala yung paa mo? Masakit pa ba? Okay na. Salamat din. Okay, I'll teach you a new song. Daddy, good evening song. Kaya hindi pa tumatawag si Rosa Camila. 2 araw na. Eh kasi bakit hindi pa tayo sumunod dun mamaya? Hindi ka ba nun lang nag-aalala na baka meron nang nangyayaring di maganda roon? Ayoko naman mag-isip ng ganun. Iisip ko na lang baka nag-i-enjoy sila doon. Pero siguro, Emil, kumuha ka na rin ng ticket bukas, ano? Emil! Hoy! Emil! Teka, Yan. parang kilala ko yung coaching yan, ha? Yan ba yung pumaparada dito? Yun ba?
Dahil sa'yo, hindi na ako makapag-opisina dito. Kung hindi lang kailangan. Lucinda, may sarili kang opisina. May sarili kang bahay. At saka bukas naman ang bahay ni Tito Tomas para sa'yo. Bakit pa nagpupumilit ka dito? May sarili akong dahilan kung bakit ko gusto dito. If I were you, and if I were you, tumigil ka na sa kakagulo sa buhay ko. Then I'll keep it a secret then. Uy, anong sikreto yan? Ano? Hindi kayo makasalita. Wala kaming sikreto. Ay, grabe. There are no secrets between sisters, di ba? Gusto mo ba talagang malaman, Ate Ernestina? Oh, I think delightedly so. Oh, really? Pinag-uusapan kasi namin ni Lucinda kung paano namin pababagsak kayong mag-ina 10 ng mga alipores nyo. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Lahat kayo, mga trabahador na namin, mula pa lang sa San Dionisio. Kaya kahit ako, hindi ko kagustuhan to. Kaya lang sobra na eh. 3 beses na kaming nawawala ng pera dito sa bahay. At hindi na biro ang halagang nawawala. Kaya ngayon pa lang, kailangan malaman ako sino talaga may malikot na kamay. Kahit ako, nawawalan ako ng mga jewelry, Guaday. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kayo huhulihin ng mga pulis na to eh. Kakausapin lang kayo tungkol sa mga nawawala dito. Guada, siguro hindi na natin dapat isama pa yung security. Hindi naman sila nakakapasok sa loob ng kwarto eh. Pati yung mga drivers, wag na rin. Sa bagay, may point ka, Phoebe. Sige, yung mga maids na lang ho. No, Guada. Everyone should be asked. Dapat nga kahit tayo. At yung mga security at mga drivers natin, kahit hindi sila ang kumuha ng pera, baka alam naman nila kung sino talaga ang kumuha ng pera. Hindi ho ba ganon? Opo. Kung ganon, kausapin niyo na lang lahat. Imposible hindi malaman ni Iluminada kung saan kayo nakatira. Nananakot lang yon. Huwag ka magpasindak sa aparador na yon. Hindi ako natatakot sa kanila. Kaya nga ako pumunta dito sa bahay niya mismo, para malaman niya bando o hindi. Pupunta ako rito kung gusto ko. Dito lang ako nakasunod kay Rosa Camila. Alicia, sweetheart. Nakikiusap ako. Please stop the infighting hanggang wala pa ako sa Malacanang. Kaya nga, alam mo, si Iluminada ang pagbawalan mo, wag ako. I will. Sarap pag-hopin. Now, let's talk about Rosa Camila. And Charlie. Wala ka pang balita kung nasaan sila? Wala. Ang alam ko lang, nandun sila sa isang resort sa San Dionisio. At walang landline. Pero alam ko may cell site doon. Kaya nagtataka ako kung bakit wala pang report sa akin hanggang ngayon. Palagay ko nagkaroon naman ng landslide doon. Maaari. Hayaan mo. Ipahanap ko sa security ko. And don't worry. Everything will be alright. Baby. Daddy, tell Mommy I secret na. Charlie? Charlie, don't go into that. Mommy? Go to your room. It's time for you to sleep. Mommy? I said, go inside your room. Mommy? Charlie, huwag matigas ang ulo. Pasok na. Carlito, kasi kung ano nung pinapasok mo sa isip ng bata, alam niyo namang matandaan yan eh. Mali ko ba? Kaya akalain ko ba naman na hindi niya makakalimutan yun? Tsaka, di ba sabi mo sa akin, huwag akong magsisinungaling sa kanya? Tama na, huwag nang pag-usapan na asar ako. Bakit? Mahal pa naman talaga kita. So, excuse me po. Ito na po yung order niyo. Hindi naman ako umorder ah.
Magkape ka muna. Kanina ka pa nagtatrabaho dyan eh. Bukas nga pala, babalik na ako kay Nestor. Bakit? What do you mean, bakit? Siyempre, asawa ko pa rin siya. Bakit mo ba pinagtaguan yung asawa mo? Lumayo, hindi pinagtaguan. Nagkikita pa rin naman kami, di ba? Oo, nagkikita naman pala kayo eh. Ba't kailangan pang bumalik? Rafael, ano bang tanong yan? Hindi, kasi alam niyo kayong mga babae eh. Hindi ka maintindihan eh. Hindi mo rin maintindihan si Rosa Camila? Hindi rin. Mahal na mahal mo kapatid ko, no? Kahit hindi mo siya naiintindihan, okay pa rin sa'yo. Oo. Mahal ko si Rosa Camila. Ikaw ba, mahal mo pa rin si Nestor? Kung di ko na siya mahal, babalik ba ako sa kanya? Rosa Camila. Hindi mo ba naiintindihan? Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Pinipilit kong mahalin si Phoebe pero hindi. Awa lang ang nakikita ko sa kanya. Ibang-iba sa nararamdaman ko para sa'yo. Carlito, tama na. Pwede ba? Ayoko nang marinig. Bakit ba kailangan panggunin ang buhay natin? Hindi tayo matatahimik pareho kung di natin ayusin lahat ng to. Maayos na naman ako kay Rafael. Mahal mo ba siya? Oo, mahal ko siya. At ako? Hindi mo na ako mahal. Rosa Camila, tingnan mo akong diretso. At sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal. At ako na mismo ang kusang lalayo sa'yo.